Ayun, magandang Webes ng hapon mga ka-DWIC. Kung ako ay isang kawani ng gobyerno, babatiin ko na kayo ng happy weekend. No, dahil 4-day work week lang kami. Bukas wala na kaming pasok. Lagi kaming long weekend. Para po yan sa call ng para sa panawagan po yan ng Pangulo natin na magtipid tayo, no? So isa po yan sa mga measures na ginagawa namin, pero instead na 8-hour work week lang kami, work day, nagiging po yan, 10 hours para makover yung tamang oras. Pero kanina, ang usapin ngayon ay yung tigil pasada, no? 2 days po yan ngayon at saka bukas. Kamusta naman ba ang biyahe nyo kaninang umaga? O kaya ngayon na papauwi na kayo? Well, saan ka man? Pauwi ka ba o papalis pa lang, humanda na dahil oras na sa programang lagi nasa likod mo sa bawat biyahe. Ako po si Bong Nebriha at ito ang Biyaheng IZ. Saan man direksyon ng tungo mo, kami ang magiging mata mo sa kalsada. Mula sa pinakabagong traffic updates, maiinit na isyong pangtransportasyon hanggang sa road safety tips, kami ang bahala dyan. Real time, klaro, derechahan. Walang paligoy-ligoy dahil sa Biyaheng IZ, ikaw ang bida sa bawat segundo ng biyahe mo. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ! Biyaheng IZ! Ayun, bago po natin na talakayan lahat ng mga issue na dapat natin pag-usapan ngayong hapon na to, no? Dami natin papag-usapan aside from the fuel, yung mga hearing and all that. Tigil pasada. Alamin muna natin ang latest na lagay ng trapiko sa Metro Manila. Mula sa MMDA Metro Base, nasa kabilang linya po natin si Sir Chris Almerol. Sir Chris, magandang hapon. Yes, Sir Bong, magandang hapon po at magandang hapon din po sa inyong mga tagapakinig. At narito na nga po, lagay na ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. Una po natin baybayin tukabaan ng EDSA northbound lane, kung saan ay may pagbagal nga po dito sa approach ng EDSA Ross Boulevard Extension. Subalit maiksi lang naman po ito, yun ang gagaling na Makapagal. At paglagpas naman nito, light traffic po, yung patungo dito sa may Cuneta Avenue. Magkakaroon na lamang po muli bahagyang pagbagal bago sumapit dito sa may EDSA Top Rotonda. Light traffic naman, yung patungo dyan sa tramo, ganun din po yung patungo rito hanggang makarating na rito sa may EDSA Magallanes Interchange. At dito naman po sa may Arnaiz Avenue, nananatiling maluwag po yan hanggang makarating dito sa may area ng McKinley. Magkakaroon lamang po bahagyang pagbagal yung service road ng EDSA McKinley. Subalit paglagpas po niyan ay banayad hanggang sa katamtaman pa naman ang daloy ng mga sakyan patungong Buendia. Moderate naman po yung patungo dyan sa may EDSA Kalayaan at paglagpas naman po niyan, mabilis pa yung patungo EDSA Guadalupe, ganoon din po yung patungo dyan sa may EDSA Pioneer. Makakaranas lamang po bahagyang pagbagal muli pagsapit dito sa may EDSA Reliance, patungo po dito sa may Show Boulevard. At dito naman po sa may EDSA Ortigas approach flyover, nakakaranas na rin po ng mabagal o may kabagalang daloy ng mga sasakyan. Paglagpas naman po niyan, moderate to light pa yung patungo White Plains, ganun din po dito sa may patungo rito sa may EDSA People Power Monument. Subalit dito po sa may EDSA Camp Aguinaldo o after po ng People Power Monument ay mararanasan na po natin yung mabagal na daloy ng mga sakyan. Dire-diretso po yan hanggang makarating dito sa may EDSA Boni Serrano o dyan sa may EDSA Santolan Flyover. Ganon din po yung patungo dyan sa may EDSA Main Avenue. May kabagalan na rin po ang daloy ng mga sakyan dyan. At moderate to light naman po yung patungo dyan sa may EDSA Pitwason. Ganon din po yung patungo dyan sa may EDSA Aurora hanggang makarating na po yan sa may EDSA Approach Kamuning Flyover. Light traffic pa naman po yung EDSA NIA, ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Quezon Avenue intersection. Light to moderate traffic naman po yung patungo dyan sa may West Avenue, ganun din po yung patungo dyan sa may North Avenue. Magkakaroon lamang po muling pagbagal o bahagyang pagbagal pagsapit dito sa may EDSA Corregidor o yung Nueva Ecija, patungo dyan sa may Corregidor. Subalit yung patungo na po ng EDSA Muñoz intersection, nananatiling maluwag hanggang sa mga oras na ito. Ganun din po yung patungo dyan sa EDSA Balintawak hanggang Oliveros, ay banayad pa po hanggang sa mabilis ang daloy ng mga sakyan. Magkakaroon lamang pong bahagyang pagbagal bago po sumapit ng Balintawak, EDSA Balintawak, Cloverleaf. Paglagpas naman po niya na mabilis yung patungo EDSA Bagong Baryo, ganoon din po yung patungo dyan sa may EDSA Monumento Circle. Opposite direction ng EDSA from Monumento all the way to
Balintawak, nananatili po maluwag ang daloy ng mga sakyan. Ganon din po yung patungo dyan sa may EDSA Muñoz intersection. Magkakaroon lamang pong pagbagal, pagsapit dito sa may after Muñoz, patungo po rito sa may EDSA Bansalangin. Pagkalagpas naman po yan, mabilis pa yung patungo West Avenue, ganon din po hanggang dyan sa may North Avenue. At dito na po sa may EDSA Quezon Avenue intersection, dito po nagkakaroon ng pagbagal dyan sa may service road, subalit paiksi lang po yan. Yung main artery naman, nananatiling light traffic, patungo dyan sa may EDSA Scout Borromeo, hanggang dyan sa may EDSA Kamuning Flyover. Makakaranas lamang po bagyang pagbagal, pagsapit dito sa may EDSA Ermin Garcia, patungo dyan sa may EDSA Aurora, ganun din po ay patungong Pitwason hanggang makarating ng Main Avenue. Light to moderate traffic pa naman yung EDSA Santolan, ganun din po ay patungo dyan sa EDSA Annapolis at EDSA Connecticut. Magmo-moderate naman po ito, patungo dyan sa may EDSA Ortigas Flyover, patungo dyan sa may Shaw Boulevard. At dito naman po sa may EDSA Boni, patungo rito sa may Guadalupe, nananatiling light to moderate traffic pa po ito. Makakaranas lamang po pagbagal pagsapit dito sa may San Carlos Seminary, patungo naman po dito sa may EDSA Estrella. Light to moderate traffic naman po ay patungo EDSA Buendia, ganun din po ay patungo dyan sa may EDSA Ayala, EDSA Arnaiz Avenue, hanggang makarating po ng EDSA Magallanes Interchange. Light traffic naman po ay patungo rito sa may EDSA Malibay, ganun din po ay patungo dyan sa may EDSA Top Rotonda. At mabilis din po patungo EDSA EDSA FB Harrison, at ganoon din po yung EDSA Rojas Boulevard Extension ay nananatiling maluwag hanggang sa mga oras na ito. So yun po ating traffic update, Sir Bong, at mula po rito sa tanggapan ng MD Metro Base, Chris Almirol ng Gulat. Yun, maraming salamat, Sir Chris. At maganda po yung daloy ng trapiko, no? Alam niyo po, lumabas sa balita na halos 20,000 to 30,000 vehicles na nababawas sa EDSA alone, ano? That's barely siguro mga 20% of the actual or 2% of the actual volume ng EDSA. Malaking bagay po yan. Makikita nyo po yung daloy ng trapiko, no? Hindi na po tayo ganun katukod, no? May gaps tayong na nakikita sa ating biyahe na yun, nagpapabilis, ano? Hindi po tayo tuloy-tuloy na dugtong kung tinatawag natin. So, which is good, no? And isa pa yung yung nangyari ngayon, dahil nga sinasabi ko sa inyo, dahil 4-day work week na lang ang mga nasa mga kawani ng gobyerno, hanggang alas 6 po sila ng gabi. So, nahahati rin po tayo. May mga umaalis ng alas 5, yung mga kawani ng gobyerno, mga 6 o'clock na, no? So, which is good, nahahati po yung traffic. Kasi ngayon, rush hour na ngayon, alas 5 Gs na, no? So, yan po yung yan po yung talaga nararanasan natin na rush hour. Pero hindi natin nararamdaman ngayon because of the reduction ng vehicle. Well, kanina, ipinag-usapan natin, simula po ng 2-day na ang tawag dito, rally ng mga transport groups, ano? Sinasabi na Transport Coalition. Tapos tigil pasada sila for 2 days ngayon at saka bukas. And nagsanib-sanib na po sila, no? Piston, Manibela, yung mga TNBS, magkakasama na po sila. And yung mga hinaingla tungkol sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Hindi naman po natin talaga makokontrol yan. Katulad kanina, nagkaroon nga po ng hearing, ano? Yung sa Senate about yung sa fuel prices. But anong tawag doon, yung mga mechanism is already in place. Nabigyan na po ng special power yung ating Pangulo. He already declared the state of national energy emergency. And likewise, naaprubahan na rin po yung yung kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Kongreso at Senado to slash or to suspend yung excise tax. So antayin na lang po natin yan. Dahil may may technicality pa yan, parang may 15-day publication before it takes effect, ano. Halos lahat naman ng batas natin may ganung pong technicality, no, may publication period. But anyway, ito yung balita kanina, nang hihikayat ang mga transport groups sa mga kapwa tiyupera sumama sa kanilang mga protesta. Ito ay matapos magsimula ang 2 araw nilang tigil pasada dahil na rin sa walang prenong pagsirit ng krudo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. May mga ulat na hinikayat ng ilan sa mga nagproprotesta sa Pasig City kasama ang grupong Manibela na sumama sa pagkilos. Samantala, ilang mga pasahero ang stranded dahil na rin sa naturang tigil pasada.
Yung mga na-stranded naman po, tiniguran ng gobyerno yan, most especially yung mga local government units. May kanya-kanya na po kasing in place ng mga ng mga transportation to ferry, yung mga stranded. We call it rescue. Kasi ayaw naman po naming tawagin na libreng sakay. Kasi nga, when you say libreng sakay, may connotation na baka antayin na lang ng mga pasahero. Hindi, may libreng sakay, na lang tayo sumakay. So, ayaw namin sabihin pag may na-stranded lang doon. At saka may mga bumabiyahe pa naman po. Hindi naman po lahat sumasama sa tigil pasada. Ito, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng krisis na may tinatayang 45 or 45 araw na reserba. Ipinag-utos din ng Pangulo ang paghahanap ng alternatibong mapapagkunan upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply. Samantala, siniguro rin ng pamahalaan na matutupad ang mga umiiral na kontrata sa oil imports upang maiwasan ang pagkaantala ng supply. Binigyan din naman ng Pangulo na wala dapat ikabahala ang mga publiko dahil patuloy ang monitoring at mga hakbang ng gobyerno laban sa krisis. So, nasa krisis na tayo ngayon. So, nag-declare na nga po yung ating Pangulo ng State of National Energy Emergency. 45 days of supply, baka around more than 1 month. So, sana hindi tayo maubusan ng supply kasi napaka-importante po nun. Marami pong mga factories natin. Unang-una, yung mga power plants natin, sa rin po yan, sa fuel din po umaasa, karamihan ng mga power plants natin. So, we cannot afford. And of course, yung supply chain natin, yung mga trucks, sino magdadala ng mga supply chain natin kung walang crudo yung mga trucks na yan. So, kaya po sinisiguro ng ating Pangulo na meron tayong sapat na supply. Ngayon, meron pa tayong 45 days. And balita ko kaninang umaga, dumating na yung bulk, oil tanker from Russia, may bit na crude oil, i-refine pa po yan. So, taga po muna tayo ng mga balita. DSWD at DOTR, pinagpapaliwanag sa mga reklamo ng mga public transport drivers ukol sa umunoy palpak na distribusyon ng ayuda. Ang report na yan manggagaling kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Pinagpapaliwanag ng mga senador ang Department of Social Welfare and Development at Department of Transportation sa mga reklamo ng mga tsuper ng pampasaherong sasakyan ukol sa umano'y kapalpakan sa bigayan ng ayuda. Sinabihan ni Senator Loren Legarda ang DSWD at DOTR na ipaliwanag din kung saan kinukuha ay binibigay na ayuda para klaro ito sa transport sector. Nais naman ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Bam Aquino na ayusin ang sistema para tiyak na nabibigyan ng ayuda lahat ng kwalipikado at para rin hindi nagdodoble ang ayuda. Sa pagdinig ng Senate Protect Committee, pinaabot ni Mar Balbuena, chairperson ng Transport Group na manibela ang kanilang mga reklamo. Sa bigayan ayan ng ayuda kahapon, sama ng loob ang nakuha ng mga tsuper dahil maghapon silang pinapila sa gitna ng init at gutom, pero 21% lang ng mga tsuper na nagpunta roon sa payout center ang nabigyan. Sana raw meron na lang fleet card para diretso na ang pera doon kaysa naman pinapipila pa sila na parang nanglilimos. Sa maghapon din nilang pagpila para sa ayuda, nawalan daw sila ng kita at hindi nakapagserbisyo sa mga pasahero habang hindi rin nila alam kung sa DOTR o DSWD nanggaling ang pondo. Kaya tanong nila kung ang ayuda galing sa DSWD, meron pa ba silang matatanggap na fuel subsidy mula naman sa DOTR. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Ayan po ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga pasahero ang nahirapan sumakay kahapon ng umaga dahil halos lahat po ng mga jeepney drivers ay pumila at pumunta sa mga payout centers para kunin po yung cash assistance na yan na inabot ng hanggang hapon. Kawawa po yung mga pasahero natin. Parang nagtigil pasada na rin po
Pero hindi pa tigil pasada yun. Kumuha lang sila ng cash assistance na pinamahagi ng DSWD at ng DOTR. So anyway, sa kabilang balita, Malacanang, aminadong mahirap ipatupad ang wealth tax. Pakinggan natin ang ulat na yan mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Binigyan din ng Malacanang na bukas ito sa mga suhestyon kung paano matutugunan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Kabilang na ang panukalang wealth tax. Kasunod na rin ito ng pahayag ni dating NEDA Chief Winnie Monsod na mas nakikinabang daw ang mayayaman sa suspension ng excise tax sa langis kaysa sa mga mahihirap na Pinoy. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tulad daw ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nothing is off the table at kinukonsidera ng pamahalaan ang iba't ibang opsyon. Ayon daw sa DepDev o partikular na Secretary Arsenio Balisacan, ang pagpapatupad ng wealth tax ay matagal nang itinuturing na pangarap ng mga ekonomista dahil maaari nitong mabawasan ang concentration ng yaman. Pero aminado ang pamahalaan na hindi ito madaling ipatupad. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ayun, sa kabilang balita naman, Bangsamoro people, magagamit na ang karapatan na maghalal ng mamumuno sa barn. Pakinggan natin ang ulat na yan kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Mabibigyan daan na ang tunay na mandato mula sa mga mamamayan ng mga mamumuno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Itiniyag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri makaraang ikalugod ang ginawa ng paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Republic Act 21317, ang batas na magtatakda ng first regular parliamentary election sa BARM. Git ni Zubiri, kapag ang namumuno sa BARM ay halal ng taong bayan, may malinaw ang accountability, mas matatag ang demokrasya at mas malalim ang ugat ng kapayapaan. Sa pamagitan na naturang batas, sa wakas magagamit na ng Bangsamoro people ang kanilang karapatan na pumili ng leader o mamumuno sa BARM. Sa ilalim ng nilagdaang batas, isasagawa ang unang BARM parliamentary elections sa ikalawang araw ng Lunes sa Setyembre ng taong kasalukuyan at ang susunod na eleksyon na isasabay na sa national at local election sa May 2031 at gagawin ito tuwing ikatlong taon. Sinabi ni Zubiri na siyang itinuturing na ama ng Bangsamoro Organic Law na ang kahalagahan ng batas ay hindi lang sa pagtatakda ng BARM elections, kung hindi magkakaroon na ng pagpapalit mula sa appointed transition patungo sa elected regional parliament na sila nang direktang sasagot sa Bangsamoro people. Ang susunod na hamon anya ay nasa mga leader na ihahalal ng mamamayan. Kailangan anya nilang patunayan na ang mandatong ibibigay sa kanila ay hindi masasayang sa pamumulitika o sa pansariling interes. Pinasalamatan ni Zubiri ang Pangulo sa paglagda sa batas na magtatakda ng BARM elections. Nasa kamay-an niya ng government institutions at Bangsamoro Electorate ang pagtiyak ng malinis, mapayapa at credible elections. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. So, ituloy po natin yung mga balita tungkol sa tigil pasada kanina, no? Ito, nag-deploy ng mga sasakyan para sa libreng sakay ang ilang local government units sa iba't ibang panig ng bansa bilang tugon sa nagpapatuloy ng nationwide transport strike. Kabilang sa nagkaloob ng libreng sakay ang mga LGUs ng Maynila, Malabon, Quezon City at Pasig. Nagalok din ang libreng sakay sa Mabalacat City, Pampanga, maging sa lalawigan ng Laguna, kung saan nagdeklara rin ng class suspension dahil sa posibleng epekto ng tigil pasada. Samantala, nag-deploy din ng mga bus ang kamera sa Commonwealth Avenue at Philippine National Police sa Pilcoa papuntang Cubao at Department of Transportation. Yan, ang naturang hakbang ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga apektadong pasahero. No? Yun nga po, sinasabi ko, kahapon nabigla din kami. Dahil wala naman tigil pasada, just that humingi na pumila sa mga payout centers yung mga jeep.
Kaya ano po, kaya nawalan ng mga bumabiyahing jeepney diyan sa may Commonwealth. Pero mabilisan po kaming nag-activate ng Emergency Operations Center. Nagpadala po, in-alert na po namin yung mga LGUs at nagpadala ng mga sakyan para saluhin yung mga pasahero na yan. Hindi naman po nagtagal. Siyempre, of course, yung traffic po na pag-ikot ng mga sakyan na yan ay medyo nag-cause ng delay. But nonetheless, napagserbisyoan po natin at natulungan natin yung mga pasaherong na stranded. Hindi po natigil pasada, kundi yung unintentional effect yan nung pagkuha po nila ng cash assistance. Yan. Ito naman, muling tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na may sapat na pondo para sa pamamahagi ng ayuda sa mga tsuper na apektado ng walang prenong big-time oil price increase. Sa katunayan, nagpapatuloy ngayong araw ang payout sa iba pang public utility drivers gaya ng Transport Network Vehicle Service Drivers, yung TNBS po yan. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dublao, aabot na sa 22,937 transport TNBS drivers ang nabigyan ng 5,000 pesos cash assistance o katumbas ng 80.439% ng kabuuang TNBS beneficiaries na tinukoy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Magsasagawa rin ang kagawaran ng special payout para sa mga PUV driver na hindi napabilang sa orihinal na listahan ng mga benepisyaryo. Ang nasabing ayuda ay bahagi ng hakbang na pamahalaan upang maibsan ang epekto ng walang prenong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. No? Iba pa po yan, hindi pa po yan yung gasoline subsidy. No? Hindi pa po yan yun. Ito po ay cash assistance coming from DSWD. Nagkakalituhan nga po dahil sa listahan. Merong mga nawawala na matagal na nagmamaneho, and then they need to prove na sila po ay dapat makabilang sa mga makakatanggap. Of course, itindihin din po natin na itong pera na to ay kailangan maibigay sa karapat-dapat na mga tanggap. Ayaw po natin yung masalisihan tayo o may makasingit na hindi naman dapat kasi meron pong mawawalan dahil po yung pondo na yan. Hindi naman po only yan. No? So, anyway, good job to DSWD and DOTR sa ating mga kababayang tsuper na hindi pa po nakatanggap. Antay lang po natin, inaayos lang po yung listahan. So, para sa ganun, makakuha ang mga nararapat makakuha. No? Anyway, magbabalik po ang biyaheng IZ. Ayan, nagbabalik po ang biyaheng IZ. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating paglalakbay, mga ka-DWIZ. Eto, may good news, no? Sana naman medyo malaki. May aasahan kaunting magandang balita ang mga consumer dahil may bawas sa presyo ng gasolina at kerosene sa international market ngayong linggo. Batay sa pagtaya ng mga oil industry players sa bansa, hanggang kahapon, bahagya ng bumaba o natapyasan ng G-centimos ang kada litro ng gasolina habang piso at 20 centimos sa kerosene or gas. Hindi naman natitinagan diesel na umabot na sa 7 piso ang dagdag sa kada litro. Aray ko. Gayun man, ang naitalang price adjustments ay batay pa lamang sa 3 araw na trading at maaari pang lumaki ang rollback o maudlot ang bawas presyo. Nakadepende rin naman ito sa sitwasyon sa Middle East, lalo kung magpapatuloy ang bakbakan ng Iran kontra US at Israel. At least that's good news kahit konti. Buti ng kaunti, basta at meron, kaysa wala. Yung diesel, hindi pa rin talaga nagpapatinag. 7 piso, tama ba to? Oo, 7 piso kada litro. Medyo malaki yan, Medyo malaki. Anyway, yung tigil pasada pa rin, nahirapang sumakay ang ilang commuter sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang umaga kasabay ng unang araw ng inilargang tigil pasada ng transport groups. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Major Hazel Azilo,
May ilang pasaherong hindi maiwasang lumabas kahit hindi naman gaano kaimportante ang kanilang lakad. Baka nanonood ng rally, no? Isa, anya, ito sa naging dahilan na paglaki ng bulto ng mga pasaherong pumapasok sa kanilang mga paaralan at trabaho. Sa kabila nito, wala namang na-monitor ang NCRPO ng untoward incidents sa ngayon. Bagaman tuloy-tuloy ang gobyerno sa pamamahagi ng cash aid sa mga tsuper at operator na apektado ng only big time oil price hike, nakukulangan pa rin ang mga jeepney, transport network vehicle services, motorcycle taxis, bus at QB Express drivers. Umapila ang mga nasabing grupo na bukod sa pamumudmod ng ayuda, dapat na rin tanggalin ang value added at excise taxes sa langis at itaas ang pasahe upang mabawasan ang kalbaryong kinahaharap ng mga mamamayan. Pag tinaas natin yung pasahe, medyo maapektuhan po yung mga kasama nating mga commuters natin. Ordinaryong manggagawang Pilipino din po yan. No? So talagang binabalansi po ng ating gobyerno kasi yan nga po, ang pagtaas ng pasahe ay may inflationary effect. Pero marami na nagsasabi, marami na tumataas ang presyo, pati yung LPG normal pa rin, pero sinasabi nila hanggang April 15 na lang ang supply ng LPG. Kailangan po natin sa pagluto yan, no? So kailangan tipid-tipid tayo sa pagluluto, hindi po only ang LPG natin, no? So kanina sa isang balita na nabigyan na yung mga TNBS drivers. So, ikinatuwa ng grupong Transport Network Vehicle Service Alliance ang ipinatupad na fuel relief measures ng pamahalaan gaya ng cash assistance at excise tax adjustments. Palagay ko, wala pa to. Subalit, iginiit ng grupo na hindi may ibsan ng pansamantalang relief measures na ito ang mas malalim na reformang kinakailangan upang epektibong matulungan ang mga driver sa gitna ng di mapigilang pagsirit ng napakamahal na presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay TNBS Community Philippines Chairman Walter Lugay, napapanahon ng mga ginagawang pagtugon ngayon ng pamahalaan sa nararanasang krisis ng langis. Ngunit sa kabilang banda, hindi nila nito mareresolba ang tunay na problema ng mga TNBS drivers hinggil sa napakaliit na kita na kanila nauuwi para sa kanilang pamilya. Bunsod dito, iginiit ng TNBS community na dalawang mahalagang usapin ang kanilang nais na agarang maaksyonan na kinabibilangan ng agarang pagpapatupad ng fare adjustments at ang kapakanan at proteksyon ng bawat driver. Pahayag pa ng grupo na papanahon ng pairalin ang TNBS fare hike o fare adjustment dahil hindi na umaakma sa kanilang operasyon ang pasahe, lalo na ngayong hindi pa rin nagagawa ng paraan ng pamahalaan para mapigilan ang tila hindi na makatarungang napakataas na presyo ng langis. Maliban nila sa fare hike, mariin din silang nananawagan sa transport network companies na palakasin ang mga safety measures, palawakin ang insurance coverage at bigyan ng mas makatarungang mga incentive structures ang mga drivers, no? So isa rin sa hiling nila yan na tapyasan yung komisyon ng mga TMC, TNC, Transport Network Companies, well, we'll see kung ano pang maaring relief ang maibigay natin sa ating mga pampublikong sasakyan ng mga driver at operators para makusyon yung effect nitong tuloy-tuloy na pagsirit ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito, hindi lang pala sa Metro Manila yung tigil pasada. Inilarga na sa iba't ibang lugar ng bansa ang 2 araw na malawakang tigil pasada, bunsod pa rin ng nakalululang presyo ng mga petrolyo dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Kasabay nito, nagsagawa rin ng kilos protesta mga tsuper at iba't ibang mga grupo upang masolusyonan ng pamahalaan ang krisis sa langis. Kabilang sa mga grupo ang Manibela na nasa Pilcoa, Commonwealth Avenue, Quezon City,
Panawagan ni Manubela Chairman Mar Balbuena sa pamahalaan na tanggalin na ang excise at value-added tax sa langis at alisin ang oil deregulation law. Bunsod ng Tigil Pasada, nag-alok ng libreng sakay ang Philippine National Police sa Pilcoa papuntang Cubao. Pero si Kuya Tol Mar Balbuena, nakita ko kanina nasa nasa Nagtahan, no, sa Maynila. Doon siya nakapwesto. Pero iba't ibang lugar po yung Manibela. Meron po sila dyan sa Bonifacio Memorial Circle, yung sa may monumento po. Meron din sila dyan. So meron din po kanina sa E. Rodriguez, sa Welcome Rotonda, no? Marami iba't ibang lugar eh. Yung yung sa kanina napansin ko yung sa monumento nagsanib puwersa yung Manibela at saka Piston. Yun nga po sinusubukan natin tawagan si Camody ng Piston. Tanungin naman yung sentimiento. So, kamusta ba yung tigil pasada nila? Papagpatuloy pa ba nila bukas yan? So, alamin po natin yan mamaya. Kung matawagan natin si Camody, bisig-bisig po ito mga to. Alam ko po, baka yung iba nasa hearing pa ng Senate. Kanina kasi nakita ko po sa news, papunta ako dito, nasa Senado pa si Mar Balbuena, nagpapaliwanag pa doon, lalabas na kanyang saloobin. Natatawa ako, sabi niya, may nakuha raw sila kahapon. Kala ko malaking halaga. Ngayon pala, sama ng loob. No, kasi parang 60 of his members hindi po nabigyan, and parang kung isusuma total mo yung mga nabigyan, mga 20% lang po nung nasa listahan. Yun. Pero sabi naman ng gobyerno, tutuguran nila, mag-antay lang po, aayusin sila yung listahan, and then every driver who is supposed to get their share, makakatanggap naman. So, antayin lang po natin. Pero talaga po, yung iba, hindi na makapag-antay. Sobrang taas na po kasi ng mga bilihin, tsaka yung kinikita nila, kakarampot na lang Kasi pag bumiyahe ka talaga sa presyo pa lang ng crudo, talo ka na Yung iba, hindi na nga bumabiyahe, parang naka-standby na lang. No? Nakikita ko yung mga nakapark na jeep sa kalsada, parami ng parami. Parang talagang piling oras na lang po ang nilalabasan nila, Kasi alam niyo naman po, hindi naman po tuloy-tuloy po yung mga biyahe ng ating mga kababayan, yung mga rush hour nila, ipapasok ng opisina at palabas ng opisina, minsan yun na lang po pinipili nilang oras para kahit paano makatipid. Kasi yung babiyahe ka na matumal yung oras, baka hindi mo mapuno yung jeepney mo, sayang yung crudo. Yun siguro iniisip nila. Pero anyway, sana nga matapos na yung rollout na yan, mabigyan na po yung dapat mabigyan para yung sa susunod na naman. Ang tawag po dyan, yung targeted, yung beneficiaries, Yan. Anyway, tuloy-tuloy po tayo sa mga balita. Aminado si Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na dapat nang pumasok ang bansa sa government-to-government deal sa pagbili ng mga produktong petrolyo. Ito'y upang matiyak ang pagkakaroon ng matatag na supply ng langis at makabili ang mga consumer sa makatuwirang presyo. Giit ng senador, mahirapan ang mga pribadong kumpanya ng langis na makahanap ng kinakailangang supply sa harap pa rin ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Aniya, nakabatay ang hakbang sa rekomendasyon ng proactive response and oversight for timely and effective crisis strategy or Protect Committee na una na rin ginawa ng pamahalaan noong nagkaroon naman ng krisis sa supply ng bigas. Yan. So may kita nyo po, may mga protocols po tayong sinusunod. Maganda po yung suggestion ni Senador Sherwin Gatchalian kasi yung government to government, at least meron kang pong assurance ng steady supply. Kukuha ako sa iyo ng ganito every month. O sige, bibigyan kita yung mga ganun bang usapan na maaaring may minimum na adjustment sa prices, pero pag gobyerno po sa gobyerno ang nag-uusap, mas madali po kaysa yung private companies to government or other institutions dun sa ibang bansa. Aside sa maaring
mas mataas ang makukuha nila, hindi pa sigurado, yung parang iniipit pa, no? Ganyan po talaga ang sa krisis, sa panahon ng krisis, talagang sila, iniintindi rin po nila yung kalagayan nila, yung supply nila, bago po sila magpalabas, bago po sila magbigay. Alam niyo naman po, yung mga pinagkukunan natin, sila po yung bumabiyahe ng Middle East, yan po yung kumukuha ng crude oil, no? So, pagdating po sa kanila, nire-refine, and then that's what we get, yung refined na. And yung balita ko kanina, dumating na po yung yung oil tanker na galing Russia na magdadali dito. I-refine pa po 'yan, So lilinisin pa po natin at i-refine natin into gasoline, diesel, kerosene. Yan po. Yan po yung kasi may kanya-kanyang level po yan. Mahirap explain masyadong technical. Ayoko naman maging technical tayo sa programa na to. Anyway, nandiyan na yan. So at least meron tayo. Hindi natin po alam kung ilan ang marirefine natin out of that supply na nakuha natin sa Russia. Kasi may balita ako kasi kanya-kanya po klase ng langis yan . Ang pinakamaganda po yung nasa Middle East. Kasi yung sa ibang lugar, they were saying it has a higher sulfur content na mahirap i-refine. Pag ni-refine po yan, hindi mo siya marirefine na parang yung magagamit mo lahat. Mas maraming latak na matitira because of its composition. But anyway, yun! Yes! Makakausap na po natin. Sige, magbre-break po muna tayo. Bago natin makausap para tuloy-tuloy tayo, di tayo mabibitin. Magbabalik po ang biyaheng IZ. Nagbabalik po ang biyaheng IZ. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating paglalakbay, mga ka-DWIC. At tamang-tama, bago po tayo ng commercial break, natawagan na po natin ang makakapanayam nating panauhin ngayong hapon na ito, ang National President po ng Piston. Walang iba kundi si Camody Floranda. Camody, magandang hapon po, Bong Nebriha, para sa biyaheng IZ. Magandang hapon po sa iyo at siyempre sa ating mga taga-sumaybay. Magandang hapon po sa lahat. Camody, bago po tayo magsimula, kamusta po ang inyong Tigal Pasada ngayong araw na ito? Sa ganyan naman ay matagumpay po nating nailunsad itong transport strike sa unang araw. At mas nakakandi ko dahil mas malaki yung ating nabot. Kung dito sa NCR, ay halos umabot po tayo ng 33 na mass-up area. At sa buong bansa ay umabot po tayo ng 83 na mga mass-up area hanggang sa iba't ibang mga region. Ay pagpapakita ito na talagang maraming nabibismaya dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na halos hindi na kayanin ng ating public transport. Camody, ito bang tigil pasada nyo hanggang hapon? Hanggang ngayon? Nagpapatuloy? Report back na. Hanggang ngayon po, Camody, nagpapatuloy pa po ba yung tigil At pasada? ngayon po may programa po dito sa Aurora at ito po ay magmi-maintain, magdamag po ito at bukas ng umaga ay alis dito sa Cubao at tutungo naman ito sa Welcome Rotunda sa ganap na 11 ng umaga. At mga 1 o'clock o 1:30, magkakaroon po tayo ng marcha patungo po sa... Nawala po kayo, Camody. Saan po itutuloy yung marcha magmula Welcome Rotonda? Mag-umpisa po ng Welcome Rotunda na marahil mga 1 o 1:30 po. Papuntang Malacanang? Opo. Okay. Camody, kahapon, marami sa ating mga kasamahang tsuper ng jeepney ang pumila sa iba't ibang payout centers para sa kanilang cash assistance mula sa DSWD. Kamusta naman po ang pamamahagi ng DSWD sa inyong mga kasamahan? Marami din na mga nadismaya, bagamat nakapagsumiti sila ng kanilang mga pangalan, ay doon sa actual ay wala sila, at hindi sila naisama doon sa nabigyan ng DSWD kahapon. At ang sinasabi na lang ng taga-DSWD ay muling pag-aaralan nila at makipag-ugnayan sila sa LTFRB. Camody, sino ba nagsabit nitong pangalan na to? Yung grupo nyo sinabit sa LTFRB o LTFRB mayroon silang listahan sinabit sa DSWD? Paano po nangyari? Nagpasumiti po sila sa LTFRB, Opo. sa NCR,
At yung NCR naman ang nakipagbigayan po sa DSWD. And saan po nawala yung mga pangalan na ito? Pag At transmit sa sa kanila DSWD? po, sa kanilang pagsasayos, dahil marami pong nakapag-file at nadismaya nga kahapon, hanggang nga yung isang nahimatay ay nahimatay na sa haba ng pila, ay natuklasan hindi siya makakakuha at hindi siya kasama doon sa listahan. Pero originally, kasama siya. Nawala lang yung pangalan niya. Tama po ba? Apo, nakapag-sumiti po sila, yung kanilang asosasyon. Ito ay asosasyon po ng Lakuda Cubao. Ito yung dumadaan sa Kalayaan, Commonwealth. At na hindi siya nakasama doon sa dapat mabibigyan ng ayuda kahapon. Ano ba to, Kamodi? May mga hinihingi bang mga papeles, dokumento sa bawat chuper para mabigyan ng 5,000 o simpleng lisensya lang? Batay doon sa sinasabi po ng mga driver, kailangan nila na may clearance ng barangay at meron silang ID ng city bukod sa kanilang driver's license. Ayun. Pero sa grupo nyo, Kamodi, matanong ko lang, ilang porsyento po ang nakatanggap? Wala pa po kaming report kung ilan po yung nakatanggap mula po sa mga membro namin. Wala pa. Opo. So bukas, tuloy-tuloy ang ating tigil pasada, Kamodi? Tuloy-tuloy po hanggang bukas po ng hapon. Ito, matanong ko lang, bago tayo magtapos ng ating panayam, Kamodi, ano ba Opo. inaasahan pa natin? O ano pang hinihiling Siyempre natin sa yung gobyerno? inaasahan po namin ay yung ating panawagan nga, yung pagbasura dito sa Old Regulation Law at yung pagtanggal ng stay-sack at saka sabat na langis at yung kagyat na ay patupad yung pag-rollback sa halagang 55 pesos. Ito yung bago mag-US war, no? Bago ng gulo ang US, ay 55 pesos yung halaga ng diesel natin. At siyempre, kalinsaban niya, yung panawagan natin na nakabubuhay na kita at yung dagdag sahod ng ating mga manggagawa na 1,200 pesos po. Ayun, okay. Kamodi, mag-iingat po kayo sa inyong tigil pasada bukas at sa lahat ng inyong mga kasamahan sa Piston. Maraming Opo. salamat po sa pagbibigay ng Salamat oras po, sa aming salamat. programa. Salamat po. Ayan po si Kamodi, ang National President ng Piston, Kamodi Floranda. No? So makikita nyo po talaga po yung mga hinaing ng ating mga tsuper sa sektor ng public transportation, talaga pong makikita nyo po talaga yung parang hirap na kanilang dinadanas. Yung alam nyo po, meron nga pong may mga nagre-reklamo, 300 na lang daw po inuuwi nila sa isang araw. 300 is 300, no? Yung meron nga, ang minimum wage na ngayon is I think more than 500. So, that's below minimum. Pero iba po ang trabaho kasi ng mga tsuper, no? Talagang pag-ikot, traffic, alikabok, usok, no? Pagod, hindi naman po bago yung mga sasakyan yan. So, it takes a lot of effort, ano? Alam niyo po, kasi sa aking tinitirahan, marami po doon mga nakapark na mga jeep minsan, no? And pag nakapanayam mo po yung mga drivers, meron po doon matanda na. Sabi ko, paano kaya mo pa ba magmaneho? Kinakaya sir, para may pang-suporta sa sarili, walang mga anak. So, ito po yung mga yung mga kababayan natin na talaga naghihigpit ng sinturon sa mga panahon na ito. And tuloy-tuloy pa rin po ang pakikipaglaban nila sa kanilang hanap buhay para kahit paano maitawid ang buhay nila sa kakapiranggot na kinikita nila sa isang araw, and sana maintindihan po natin yan, and ginagawa naman po lahat ng gobyerno para balansehin itong pinagdadaanan natin ngayon na hindi naman po masyadong lumubha, ang sitwasyon, pero kahit paano makapagbigay pa rin tayo sa mga sektor na nangangailangan, alam nyo, sa Facebook page ko, lagi ko sinasabi, middle class. Pero bago sa middle class, yung mga nasa laylayan muna talaga. Pero lahat po tayo kailangan ng tulong sa panahon na ito. At kung may masasabi ako dyan, antayin na lang po natin. Dahil ginagawa naman po ng gobyerno ang lahat ng magagawa nila. Anyway, basa po muna tayo ng isang balita. Dumistansya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na i-take over o pansamantalang palitan ng pamahalaan ang oil industry
sa pangangasiwa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito'y kasunod ng pagdedeklara niya ng State of National Energy Emergency. Bunsod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng sigalot sa Middle East. Ngit ng Pangulo, hindi niya muna bubuksan ang usapin na gobyerno muna ang mga ngasiwa sa industriya ng langis para sana maagapan ang pinangangambahang pagsirit pa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tandaan niyo po, sa binasa ko kanina, yung trading ngayon ng produktong petrolyo, diesel na naman. No, ayaw magpatinag, 7 pesos. No? Kung magkano na ngayon? May nakikita ko kanina sa Facebook, yung mga presyo, pinakamahal, 140 plus. May 130. Lahat nga po, lumagpas na ng 100. Siguro yung kerosene na lang ang hindi. Do not know. No? Pero halos lahat po, makikita nyo, puro may 1 na sa unahan. So, ibig sabihin, more than 100 na. Anyway, ganyan po talaga, no? Eto, may oras pa naman po tayo. Basahin ko lang po muna to. Binabalangkas na ng Philippine National Police ang mga hakbang para higit na mapalakas ang pagtugon sa mga kinakailangang tulong ng ride-hailing service community. Ito'y kasunod na paulat na insidente ng pang-hold up, pananaksak at pagpaslang sa isang Transport Network Vehicle Services o TNVS driver sa Taguig City. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kumikilos na ang ahensya para makabuo ng TNVS platform na agarang tutukoy sa mga kahinahinalang booking at makapagbigay ng mga safety protocols sa mga drivers nito. Bilang isa sa pinakamahalagang economy movers ng bansa, binibigyan diin ni Chief General Nartates na nararapat lamang na paigtingin ang pagbibigay ng proteksyon sa mga TNVS dahil sa mga kaakibat na panganib ng kanilang trabaho. Well, actually, hindi lang naman po TNVS drivers. So, lahat po ng ating mga kababayan, kailangan po natin proteksyon sa panahon na ito kasi marami po talaga naghihirap sa panahon na to. Hindi po natin alam yung takbo ng utak nila kung anong gagawin para tugunan ang kanilang pamumuhay. Nakakalungkot po na ganyan tayo magre-resort. Sana hindi naman, para tilihin po natin ang kaayusan at lagi po nating i-uphold ang batas. Huwag po nating ilalagay ang ating kamay. Huwag po nating ilalagay ang batas sa ating kamay. Mga ka-DWIC, mag-iingat po tayo. Sana po, manatiling kalmado sa panahon nitong pinagdadaanan nating krisis. Sama-sama po tayo dito. Sama-sama po tayo. At yan ang galaw ng kalsada para sa araw na ito. Muli ako po si Bong Nebriha at ito ang Biyaheng IZ. Para sa biyahe mong mas ligtas, mas mabilis, tutok lang sa DWIZ News, sa radyo, TV at online. Hanggang sa susunod na paglalakbay, mga ka-DWIZ, mag-iingat po tayo. Samahan niyo po ulit bukas sa ating biyahe.